Today is the feast of the baptism of our Lord Jesus Christ at the River Jordan. Ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag ni Jesucristo sa Ilog Jordan. Ngayong araw na ito ay ang pangwakas ng araw sa kapanahunan ng Kapaskuhan at panimula muli sa kapanahunan ng ordinaryong panahon. The last day of the season of Christmas and the beginning of ordinary time. Sa ating narinig na ebanghelyo, tatlo ang nangyari sa pagbibinyag ni Jesucristo. Three things that have happened. Number one, heaven was opened. Second, the Holy Spirit descended upon Jesus in bodily form like a dove. And third, a voice came from heaven. You are my beloved Son, with you I am well pleased. Sa tatlong nangyari, maunawa natin ang kahalagahan ng kapistahan ngayong araw na ito. Himay-himayin natin. First, heaven was open. Nabuksan ang kalangitan. Dati kasi, lalo na nung panahon nila at Adam and Eve, Adan at Eva, ang kalangitan ay bukas. Harap-harapan kasama nila ang Diyos. They are seeing God face to face. But because of what had happened to them, they committed disobedience. Original sin occurred. At ano ang resulta sa hindi pagsunod ni Adan at Eva? Ang pintuan ng langit ay nakasara. Through Jesus' baptism, heaven was open again. At ano ang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo? Ang Diyos lamang ang makakabukas muli at tayo rin ang may pamamaraan na isara ang langit. Heaven is always open. But if we truly choose to close it, heaven will be closed for us. So Jesus Christ is reminding us today, binuksan ko muli ang langit para sa ating kaligtasan. Ngayon ang tanong, bubuksan mo ba ang puso patungong langit o isasara mo lang ito? First act, heaven was open. Nabuksan ang langit. The second act was the Holy Spirit descended upon Jesus in bodily form like a dove. Bumaba kay Jesus ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. What this act teaches us, Jesus begins His public ministry. Pagkatapos ng 30 taon, si Jesus ay mag-uumpisa sa kanyang ministeryo upang iligtas ang mundo. At ano ang tinuturo sa atin ito, mga kapatid kay Kristo? The Holy Spirit descended upon Jesus, and the reality is that the Holy Spirit is also with us even after Pentecost and during we were baptized. Nung tayo nabinyagan, paalala sa atin, mga kapatid kay Kristo, ang banal na Espiritu ay pumalagi din sa atin upang gampanan ang tungkulin natin. Threefold mission: to be a prophet, to be a king, and to be a priest. Tayo ay pare ayon sa ating binyag para ipagdasal natin at mag-alay ng sakripisyo sa Diyos. Tayo ay propeta upang ipalaganap ang mabuting balita at ipaglaban ang katotohanan. At tayo ay hari at reynang lingkod
tutulong sa mga kapuspalad, mga nangangailangan ng tulong. The Holy Spirit is assisting us. Ano ang panyaya sa atin? We should do our part in taking our mission. Heaven was open. The Holy Spirit descended upon Jesus. And third, a voice came from heaven. You are my beloved Son, with whom I am well pleased. Isang tinig mula sa langit ang narinig at nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid kay Kristo, nung tayo'y nabinyagan, pinapaalala sa atin ng Diyos muli ngayong araw, You are my beloved children, minamahal na anak. Hindi ka lang basta-basta na anak, kung hindi minamahal ng Diyos. Jesus Christ is truly God's beloved Son, but Jesus Christ shares His sonship to us, ang pagiging anak ng Diyos. At ang panyaya sa atin muli, mga kapatid kay Kristo, wag nating kakalimutan na tayo ay minamahal ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, si Jesus ay nagtuturo sa ating iyon sa kanyang binyag sa Ilog Jordan. Wala siyang kasalanan, pero nakikiisa siya sa ating pagkasadlak. He didn't do anything wrong. He has no original sin. But the Lord Jesus is inviting us today. I am doing this for you to realize I was born in the crib because I was born to save you. Nabuksan ang kalangitan. Ang banal na Espiritu ay pumalagi sa atin. At ang tinig ng Diyos muli pinapaalala sa atin, minamahal kitang anak, sa iyo ako ika'y kinalulugdan. Amen.